Ang tama sa kanyang ulo ay mas malala kaysa sa mga naunang beses. Ramdam ni Dam ang bigat ng hampas habang tinamaan siya ng kahoy na espada sa ulo. Ang sakit na nararamdaman niya ay labis na masakit. Sa nakita ng guro, idineklara niya na may talento si Dam. Ang pag-atake na ginawa niya kay Sugan ay patunay nito. Subalit, ayon sa kanya, ang talento ay magiging walang silbi kung hindi mo magagamit ang ki. Hiniling niya kay Dam na tanggapin ito at sumuko. Pero ano nga ba ang pagsuko? Tanong ni Dam sa kanyang sarili. Kung kaya niyang sumuko, ginawa na sana niya noon pa. Ngunit ngayon, hindi na niya naiisip ang sumuko. Alam niyang kung bibigay siya ngayon, magsisimula siyang magduda sa kanyang kakayahan, sa kanyang kagustuhang maging isang malakas na martial artist. Lahat ng kanyang pinaghirapan ay mawawala ng saysay. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinagdiinan ang kanyang mga ngipin. Yumuko siya at matatag na itinanggi ang pagkatalo, tinitigan ng guro sa mata at sinabing hindi siya susuko kahit pa ikamatay niya ito. Punong-puno ka ng pagnanasa, hindi ba? Tanong ng guro. Nagbigay siya ng ilang tanong ngunit bumaling kay Sugan na nagtatanong kung bakit siya nag-aalinlangan. Si Suyong ay naguguluhan sa sandaling yun at hindi niya maintindihan kung ano ang inaasahan nila sa kanya. Nakikita ng ibang disipulo na halos hindi na makagalaw si Dam at inudyukan ng guro si Sugan na atakihin siya ng walang awa. Sinabi lamang ng guro kay Sugan na pabagsakin si Dam, kahit pa may isa sa mga estudyanteng pabulong na humiling na itigil na ang laban. Sa sandaling yun, sinugod ni Suyong si Dam gamit ang espada, nagmamakaawang humiling kay Dam na bumagsak na lang. Pakiusap, nakakalungkot panoorin at may mga estudyanteng napapalingon. Ngunit hindi bumagsak si Dam. Hindi siya ganoon kaina para sumuko. Tinanggap niya ang isang hampas sa sikmura, dugo ay nagkalat sa iba't ibang direksyon. Walang nakakaintindi kung bakit siya ganoon nasasaktan. Ang ilan ay nag-akala na sinusubukan niyang patunayan na kahit basag ang kanyang mga buto, siya pa rin ay isang martial artist. Para kay Dam, hindi mahalaga ang pilay niyang binti. Lumapit si Sugan sa elder, paulit-ulit na tinatawag siya. Isinasaalang-alang ng elder na itigil ang laban. Alam niyang kung makatanggap si Dam ng isa pang hampas, hindi lamang siya magiging hindi karapat-dapat maging master, kundi hindi na rin magagampanan ang mga simpleng gawain. Gayunpaman, ang desperasyon at determinasyon sa mga mata ni Dam ay nagsasabi ng lahat. Napansin ng guro ang walang katapusang galit na umaapoy sa loob niya. Dugo ay tumutulo pababa sa kanyang mga paa, bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas ng pula. Napapaluhod ang guro sa tindi ng kanyang nararamdaman. Handa nang itigil ng lahat ang laban, ngunit iniisip ni Sugan na si Dam ay isang walang kwentang tanga. Gayunpaman, ang tanga na ito ay patuloy na nagpatuloy, hakbang sa hakbang. Ang kanyang mukha ay sugatan at halos hindi na siya makilala. Sa wakas, hindi na niya kinaya at bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Humingi ng tawad si Sugan sa kanya ngunit sinabi ni Dam na hindi pa ito ang katapusan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa lupa, pilit na bumabangon, halos hindi siya makapagsalita ngunit nakakahanap ng lakas upang ipagpatuloy. Muli, iniwasan ni Sugan ang hampas ng kanyang espada, ngunit utos pa rin ng master na ituloy ang laban. Nakita ng master si Dam na bumagsak muli ang kanyang mukha sa lupa. Lumaban si Dam hanggang sa kanyang huling hininga at ngayon ay nakahiga na, at ang ibang mga estudyante ay nag-intervene, iniisip na dapat nang itigil ang laban. Lumapit sila at sinimulang buhatin si Dam. Sina Mo at Sao ang unang nagbuhat kay Dam, sinasabing kumapit lamang siya. Nagalit ang guro at inutos na alisin ang mga estudyante sa lugar at ipagpatuloy ang pagsusulit. Lumipas ang oras at dinala si Dam sa bundok Hua sa bahay ni Elder. Ang bahay ni Elder ay nasa tuktok ng bundok, at ang halos wala ng buhay na si Dam ay dinala direkta sa bahay ni Ku, malakas na tinatawag ang Elder. Bumukas ang pinto nang may malakas na tunog, at halos himatayin ng elder nang makita ang pilay na batang nasa harap niya. Hindi niya maintindihan ang nangyari at tinanong ang estudyanteng nagdala sa kanya. Ipinaliwanag ng estudyante na nangyari ito sa panahon ng pagsusulit at tila parang sumali si Dam sa isang laban na parang ikamamatay niya, sa halip na isang pagsubok lamang. Tinanong muli ng elder kung sino ang nagdala kay Dam sa ganitong kalagayan, ngunit sinabihan siyang kumalma. Hindi ito ang tamang oras para alamin, isang milagro nang ang buhay pa si Dam. Sinimulang ibalik ni Hano ang malay ni Dam, tinatanong kung naririnig ba siya nito.
Kumuha siya ng ilang paeldores mula sa kahon. Hindi na iniintindi ng elder ang nangyari, basta nais niyang iligtas si Dam. Nakiusap siya kay Dam na manatiling buhay at huwag iwan ang kanyang guro, kahit si Hano ay hindi mapigil ang mapaluha. Biglang napakapit si Dam, na nagbigay pag-asa sa elder. Sa palasyo ng Kwan, pinag-usapan ng mga tagumpay ng elder na nalampasan ang maraming pagsubok. Mayroon na silang mga martial arts masters na maipagmamalaki. Ayon kay Chang Munin, isang leader sa martial arts, mahalaga ang mga naabot ng kanilang mga estudyante kahit ikumpara sa ibang mga sekta. Gayunpaman, sinabi ng katapat na guro na mahaba pa ang kanilang tatahakin. Ang pagbabalik sa dating kasikatan ng Bundok Hua ay nangangailangan ng mas higit na dedikasyon. Ayon kay Chin, ang pagbabalik ng kasikatan ng Bundok Hua ay nangangailangan ng isang pambihirang talento, isang pagkakataon na dumarating lamang minsan sa 1,000, hindi sa 100. Ang kailangan ng Bundok Hua ngayon ay isang talentadong Goso. Lahat ng ito ay dahil sa sakripisyo ng elder. Kung hindi dahil sa kanya, ang ating sekta na iniwan sa mga wasak na guho ay hindi agad makakabangon, sabi ng master. 20 taon ang nakalipas, matapos ang digmaan laban sa demonic sect, maraming problema ang hinarap ng Bundok Hua. Ang mga masters na dapat mamuno sa bagong henerasyon ay namatay, at ang sekta ay muntik nang bumagsak. Sa gitna ng kahirapang yun, ibinuhos ng elder ang lahat ng kanyang lakas at panahon upang buhayin muli ang Bundok Hua. Dahil dito, isinakripisyo niya ang pagkakataong magpatuloy sa pag-aaral ng martial arts. Pinili niyang talikuran ang martial arts para sa Bundok Hua, isinakripisyo ang lahat para sa sekta. Gayunpaman, hindi niya natanggap ang miracle pill na tanging mga Chanmams lang ang karapat-dapat. Ibinigay niya kay Hyang Jim ang likidong elixir ng Bundok Hua. Naabot ni Han Gim ang kanyang antas dahil sa sakripisyo ng kanyang nakatatandang kapatid na si Ching Ying na kaagad nagpasimula ng pagpapanumbalik sa Bundok Hua. Paglipas ng panahon, nagkaroon ng master ng pagnanais na magtaguyod para sa kasikatan ng sekta, kung saan nagpapasalamat si Ching Ying. Sinabi niya na dapat kumuha ng alagad si Ching Ying para maipasa ang kanyang kalooban. Tinanong ni Ching Ying kung paano ang pagpili ng susunod na magmamana, at sumagot ang master na walang problema, ipinangakong ibibigay ang Plum Blossom Pill sa kanyang estudyante. Tinanong ni Ching Ying kung ang nakaakit ng kanyang pansin ay nasa hanay ng mga pinakamahuhusay na estudyante. Ngunit sa kabila nito, hindi naiwasang maalala ng master ang mukha ni Dam. Sinabi niya kay Ching Ying na halos tapos na sa kanilang pagsasanay ang mga pinakamahusay na estudyante, kaya't mahirap nang magturo ng mga bagong teknika. Itinanong ni Ching Ying kung maghahanap siya ng alagad mula sa mga regular na estudyante o mula pa sa labas ng sekta. Binigyang diin ng master na hindi nakasalalay sa posisyon sa hierarkiya ang talento. Upang maging espada na kumakatawan sa Bundok Hua, dapat may pambihirang talento at pagpupunyagi, sapat na ang dugo at pawis ay bumulwak mula sa kanila. Sa puntong yun, tumakbo si Hano papasok sa silid at nagmamadaling nilapitan ang elder. Ngunit pinaalalahanan siya ni Gina na hinaan ang kanyang boses dahil sa kinalalagyan nila ngayon. Dumating si Hyan matapos marinig na naroon ang elder. Agad tinanong ng elder kung dumating si Han sa pamamagitan ng kanyang disipulo at malinaw na yun nga ang nangyari. Tinanong ni Han kung sinusubukan ba ng elder na ipahamak ang kanyang estudyante. Wala akong ganong hangarin, sagot ng master. Kung ganon, bakit mo siya winasak? Tanong ni Han. Ipinaliwanag ng master na ang pilit na paglayo kay Dam sa martial arts ay paraan upang mailigtas siya. Ngunit galit na binagsak ni Huda ng mesa, idineklara na hindi siya maliligtas sa ganitong paraan. Sinabi ni Ching Ying kay Huda na kalmahan ang sarili. Nagpatuloy ang argumento, at sinabi ni Han na hindi talaga niya naiintindihan ang elder. Tinanong ng elder si Han kung hindi niya nakikita na pilay na si Dam, idinagdag na hindi niya alam kung ano ang maabot ni Dam sa martial arts, bagaman pinagsisisihan din niya ang talento nito. Galit na tinanong ni Han kung bakit hindi pwedeng mag-aral ng martial arts si Dam dahil lang sa kanyang kapansanan. Sa paniniwala ng master, masyadong mahalaga ang martial arts ng Bundok Hua para matutunan ni Dam. Disappointed si Han at sinabing hindi niya inasahan ang ganitong pananalita mula sa pinakadakilang espada ng Bundok Hua. Ngunit hindi sumang-ayon ng swordsman, sinabing gagawin niya ang lahat para sa Bundok Hua.
Naniniwala ang swordsman na ang pagbitiw sa mga walang saysay na pangarap ang pinakamainam para kay Dam. Narinig ito ni Han at idineklara na puro walang saysay na salita ang naririnig niya. Sinabi ng swordsman kung alam ba ni Han kung gaano kahirap at kalupit ang landas ng martial arts, at idinagdag na kung mali siya, dapat sana ay pinasunod niya si Dam sa landas ng isang iskolar. Nagulat ang swordsman kung bakit pinili ng master ang isang incompetent na estudyante. Nasaktan si Hien sa mga salitang yun mula sa pinakadakilang espada ng bundok Hua. Nagpatuloy ang swordsman, sinasabing nais niyang ipakita na ang mundo ng martial arts ay hindi lugar para sa isang katulad ni Dam. Idiniin ni Manek na hindi niya pinagsisisihan ang kanyang desisyon. Napagtanto ni Hien na hawak pa rin ni Him ang galit mula sa nakaraang pangyayari. Binalingan ni Han si Chanin at tinanong kung totoo ba ang sinasabi ni Jum. Nagtanong si Chanin kung si Dam ba ang batang kinuha niya 5 taon na ang nakalipas. Kinumpirma ni Hang at idinagdag na bahagi si Dam ng kanyang rehimen sa Hua. Tinanong kung masama bang mag-aral siya ng martial arts. Sa pagdududa ni Chanin kung aling landas ang pipiliin para sa pag-unlad ng bundok Hua, muling pinilit ni Han si Chanin na sagutin ito. Sa wakas, tumayo si Chanin at sinabing pagkakamali ang payagan ng batang ito na umakyat sa bundok Hua 5 taon na ang nakalipas. Para kay Han, ito ay isang suntok sa puso, hindi inaasahan at masakit. Naalala niya ang araw nang muling magkamalay si Dam, na may mga matang nag-aalab ng determinasyon at pagnanasa sa buhay, mga matang hindi taglay ng isang karaniwang bata. Naniniwala si Chanin na kung magtatagumpay si Dam sa martial arts, maaaring magdala ito ng kasawian sa kanilang sekta. Idinagdag niya na kung hindi nakiusap si Han noon, hindi niya papayagan si Dam na maging disipulo ng bundok Hua. Para kay Hien, tila kalokohan ito. Habang sinasara ang pinto, pabigla niyang sinabi na maling desisyon ang turuan si Dam ng martial arts. Sa daan pauwi, patuloy na nakiusap si Han na hintayin ang oras kung kailan patutunayan ni Dam kung gaano sila kamali sa pag-aakala. Hindi kailanman susuko si Han sa kanya, at damaloy ang mga luha mula sa kanyang kulay abong bigite. At ipinakita ng kanyang balbas na nasa kritikal na kondisyon si Dam Ho. Napinsala ang kanyang katawan ng matindi, at kung hindi dahil sa kanyang pagsasanay, baka hindi na siya makalakad. Kakailanganin niya ng 3 taon ng rehabilitasyon upang maghilom ang mga sugat. Ngayon ang pinakamainam na panahon para matutunan ni Dam Ho ang martial arts, dahil matapos ang 3 taon, titigil ang paglaki ng kanyang musculoskeletal system na maglilimita sa kanyang kakayahan. Parang hinatulan na siya ni Elder Honam ng habambuhay na pagbabawal sa pag-aaral ng martial arts. Gayunpaman, walang balak si Hano na sundin ang kanilang mga patakaran at sigurado siyang magiging iba ang kalalabasan laban sa kanilang mga plano. Sa kabutihang palad, nakatakas si Dam Ho sa mas malalalim na pinsala na malaki ang naitulong sa kanyang pag-recover. Pinrotektahan ng heavenly cultivation technique ang kanyang circulatory system, kung wala ito, maaaring nanatili siyang nasa coma habang buhay at hindi na makagalaw. Ganito ang kalooban ng langit. Ang master na nakatayo sa ibabaw ng katawan ni Dam Ho ay nangakong hindi na siya muling gagambalain habang binabantayan niya ito ng walang malay. Nakiusap siya kay Dam Ho na magtiis pa ng kaunti, handa na siyang gawing isang dakilang mandirigma. Si Hano ay isang siyentipikong nag-alay ng buong buhay sa agham, ngunit nanatiling mababa ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Kung hindi dahil kay Dam Ho, hindi sana siya pumunta sa bundok Samgang. Marami siyang pinag-aralang paraan upang pakalmeyan ang kanyang puso, ngunit sa harap ng panganib, tila walang silbi ang lahat ng iyon. Nakatayo sa bato, inihanda niya ang sarili na humakbang pasulong kahit sa gitna ng takot. Hawak ang isang pick sa isang kamay at nakahawak sa mga bato sa kabila, nagsimula siyang magpatuloy sa kabila ng hirap. Sa wakas, matapos malampasan ang daan, narating niya ang kanyang destinasyon. Kinabukasan, nakahiga pa rin si Dam Ho sa kama, nagpapahinga mula sa pinagdaanan. Nakaupo naman ang master sa looban, iniinom ang kanyang tsaa at iniisip ang mga susunod na hakbang upang matulungan si Dam Ho na makabawi agad ng lakas. Naghanda siya ng gamot na kalaunan ay ibinigay niya sa kanyang estudyante. Nang lumapit siya kay Dam Ho, halos walang boses ang binata upang makapagsalita dahil sa labis na kahinaan. Labis na naantig ang guro nang makitang nagkamalay na si Dam Ho.
Tumakbo siya palapit at nakiusap na manatiling kalmado si Damho at huwag mag-alala. Mahinang tinawag ni Damho ang kanyang guro, ngunit agad din siyang humingi ng tawad, nababahala sa kanyang kawalang kapangyarihan. Pinakalma siya ng guro, ipinaliwanag na wala siyang ginawang mali at pinawi ang kanyang mga alalahanin. Siniguro niya kay Damho na mas maayos ang takbo ng kanyang rehabilitasyon kaysa sa inaasahan at nangakong gagawin ang lahat ng makakaya. Kinuha ng guro ang mga gamot na inihanda niya upang suportahan ang kalusugan ni Damho. Sa sandaling yun, napansin ni Damho na sugat-sugat ang mga kamay ng guro mula sa matinding trabaho. Hindi maintindihan ni Damho kung bakit nasaktan ang mga kamay ng guro, na madalas ay nagbabasa lamang ng mga kasulatan at nag-aaral ng agham. Doon niya natanto na nagpakahirap ang guro, hinanap ang bawat bato sa bundok Hua upang makuha ang mga gamot para sa kanya. Marahil sa ilalim ng damit ng guro ay mayroon pang mga sugat mula sa masusing paghahanap na yun. Ang tanging hiling ng guro ay kainin ni Damho ang gamot sa lalong madaling panahon. Kinuha ni Damho ang gamot at mabilis na nilunok ito. Simula ngayon, dapat kang mag-concentrate, sabi ng guro habang nilulunok ni Damho ang gamot. Inutusan niya itong gamitin ang heavenly cultivation technique upang ikalat ang bisa ng gamot sa buong katawan. Ang gamot na yun ay bunga ng pag-akyat ng guro sa bundok Samgang, kung saan nakakuha siya ng mahalagang halamang gamot at lumikha ng mga cultivation pill na tinatawag na Yunan, na kilala lamang sa piling mga iskolar. Ang cultivation pill na ito ay isang lihim na iilang tao lamang ang nakakaalam. Hindi nito napapataas ang panloob na enerhiya ng kasing bilis ng plum blossom pill, ngunit kapag regular na iniinom, pinapalakas nito ang katawan at ang musculoskeletal system. Kung ang heavenly cultivation technique ay isang matibay na pandayan, ang anyanda naman ang tuyong kahoy na nagpapalakas ng apoy. Dahil dito sa kahoy na panggatong, ang apoy ay nagiging mas malakas. Bilang isang iskolar, si Hano ay nag-aral ng di mabilang na mga aklat ng martial arts. Kung ihahambing sa karaniwang master, ang kanyang kaalaman ay tila walang hanggan. Sinunod ni Damho ang mga tagubili ng kanyang guro at iniinom ang pill tuwing umaga, kasabay ng paggamit ng heavenly cultivation technique. Para kay Damho, mabilis na lumipas ang mga araw na parang isang iglap lamang.